In this video, ang pag-uusapan naman natin ay subscription. So, normally magagamit mo 'to kapagka yung product na binebenta mo ay kailangan magbayad ng mga customers mo ng monthly, quarterly, or depende kung kailan mo siya ise-set up. And, maganda din 'no na na meron kang ganitong klase ng strategy yung subscription para, tuloy-tuloy yung sales mo kahit wala ka regularly na customers. Okay, ngayon papaano mo siya ise-set up dito sa Cellnomics. So una, punta ka dito sa store, ayan, tapos ang gawin mo punta ka dun sa product. So kailangan i-set up mo dito alin yung product na gusto mo merong subscription. So again, iba-iba yung product, 'di ba? Puwedeng digital, puwedeng physical, 'no, puwedeng, um, membership, meron ding services. So, dito sa example natin, physical, 'no. So, let's say ang gusto mong mangyari monthly magpapadala ka ng ganitong klaseng product sa kanila, 'no, yung Earth Bar. So, gagawin mo lang diyan, i-click mo lang 'to, 'no, subscription product. Tapos ano yung gusto mo na payment nila? So, ongoing payment ba o ginagawa mo lang 'to para maging ano, installment. So, for example, mahal yung offer mo, puwede kasi ito na dalawang payment lang ta's stop na yung subscription. Tatlong payment lang, pero kapagka gusto mo talaga yung tuloy-tuloy, 'no, ongoing payments yung pipiliin mo. Tapos ilang beses mo sila icha-charge. So, once na lang puwedeng once per month, 'no, depende kung ilan yung gusto mo setup, 'no. So, sabihin natin dito, once per month lang, okey? Tapos i-save natin. Now, papaano yun gagawin? Papaano yun mangyayari dito, 'no? So, balik tayo dito sa builder. Okay, so sabihin natin, 'no, ready na, 'no, puwede ng bumili. Ngayon ang gagawin natin ay, let's say sabihin na makikita niyo kasi dito, 'no, ito yung si Simple Red naka-per month siya, Earth Bar naka-per month siya. Ibig sabihin, ito yung naka-subscription siya. So 'pag in-add to cart natin 'yan, 'no, check now, 'yan. So mangyayari dalawa kasi, 'no, ayan kunyari, isa lang kada buwan, 'no. Eh, di ang mangyayari proceed to checkout tayo, and then ay puwede tayong ano dito, 'no, puwede tayong fill up. So kunyari ito yung pangalan nung ano, pangalan nung customer, 'no, si Juan, juan@gmail.com, ta's lalagyan natin ng ano, ng yung address nila. So let's say ay Manila, zip code natin, ayan, tapos Philippines, tapos Metro Manila, okey. Tapos ito na yung order nila, 'no, let's say ito na yung order nila, click natin yung continue, ayan. Tapos ay ano, complete, 'no, click natin yung complete order. So ngayon ang mangyayari dito na sila mapupunta, 'di ba? Ngayon puwede mo i-check 'yun. Dito sa ano, pagdating mo dito sa dashboard, so basically merong apat, 'no, merong apat na, subscription na nangyari. So ngayon titingnan mo 'yan, 'no, sino yung apat na 'yan, 'no. So ito yung ginawa natin kanina, okey? So si Juan@gmail.com, so 'pag chineck mo siya, ayan, meron ka ditong, analytics. Okey, so ibig sabihin ang total monthly recurring revenue mo ay ₱396 tapos, average mo average revenue per user ay 132. Tapos wala pa siyang cancellation. So dito mo kasi makikita 'yan, eh, 'no, cancellation. Ito yung product na naka-subscribe. Ibig sabihin, merong apat na tao na naka-subscribe, 'no, para diyan. So ngayon tingnan natin ulit siya, ayan. So pagdating natin dito sa orders, 'yan, puwede mo na siyang i-ano, puwede mo na 'tong i-ano, 'no, puwede mo na i-fulfill yung order, ayan. So kung na-deliver na, puwede mo na siyang i-mark as paid, puwede mo na siyang i-mark as, ship. So ngayon papaano naman kapagka kunyari, nag-email si customer, 'no, na sabi niya ay cancel na, magka-cancel na ako. So, madali lang siya, 'no, ki-click mo lang 'to. Pero, mangyayari kasi diyan ganito, 'no, once na kumuha sila ng subscription, automatically may magpapadala sa kanila ng email para anytime na gusto nilang mag-cancel, meron silang right to do that, 'no. So, ito yung mare-receive nila na email. Yeah, basically ganito yung itsura nun, 'no, ito yung naka-subscribe sa kanila, ₱99 per month. Tapos 'pag kinilik nila 'tong manage subscription, mapupunta sila dito. Yan, so dito sila mapupunta, 'no. So kapagka gusto nilang mag-cancel, actually dito nila makikita yung ano nila, 'no,
yung order history, kung ano yung details na nakalagay sa kanila, ayan, yung address nila, no? Tapos nandito yung mga subscription nila. So, anytime na gusto nila mag-cancel, so currently si Juan may dalawa siyang subscription. Pag gusto niya mag-cancel, kiklik niya lang yung cancel. Tapos ano na siya, no? Ibig sabihin ay hanggang October 31 na lang yung magiging padala sa kanya, no? So ngayon makikita natin dito, meron ng isang cancellation kasi nag-cancel tayo, di ba? So tapos dito, pagtingin natin, nawala na rin yung isa kanina. No, kasi na-cancel na siya. Pag gusto mo manual, dito mo lang siya pipindutin, no? Tapos pagdating natin dito sa ano, sa orders, mawawala na rin yung hindi na rin 'to madadagdagan, no? Kasi automatic kasi kapagka sa subscription, ayan. So ayan, ito yung churn. Ibig sabihin ng churn, ito yung nag-cancel, no? Ayan, nag-cancel si Juan dun sa Earthbar na subscription niya, ₱99. So ibig sabihin hanggang October 31 na lang siya. Okay, so yun, ganun lang kasimple para sa subscription. I hope na marami kang natutunan and see you on our next video.